Magandang umaga, ito ang UNTV News Break. Kasalukuyang isinasagawa ngayon sa Maynila Regional Trial Court ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. kaugnay sa kasong murder na kinakaharap nito. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Teves sa hukuman mula nang bumalik sa Pilipinas mula sa Timor-Leste. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Mento live. Dante, ano nang update dyan sa arraignment ni Teves? Magandang umaga, Bernard. Sa ngayon ay nandito tayo sa harapan ng bulwagan ng Katarungan o Hall of Justice ng Maynila at hindi kasi tayo pinapayagan na makapasok sa loob. At sa ngayon ay nagpapatuloy na yung arraignment at batay sa nakuha nating informasyon, ang dalawa kasing kaso ang ina-arraign ngayon. Yung una ay yung violation ng explosives ito at ongoing pa. Ang kasunod naman nito ay yung illegal possession of firearms. At pasado alas 7 kanina, Bernard, maaga yung pagdala ng NBI dito sa Korte Branch 12. Pasado alas 7 dumating na si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves. Siya ay fully escorted ng mga NBI agent. At kanina ng alas 8:30 ng umaga ay nag-umpisa itong kanyang arraignment para sa kasong illegal possession of firearms. Ibig sabihin explosive. Ibig sabihin ito, Bernard, wala itong ongoing ngayon na arraignment ay wala pang kinalaman doon sa kaso ng Pamplona Massacre na ikinamatay ni dating ni Governor Ruel Digamo. Ito ay bukod na kaso diyan sa, kung matatandaan ng ating mga kasambahay, ay nagkaroon ng raid ang PNP-CIDG sa sinasabing compound ni Teves kung saan may mga nakita ngang mga pampasabog o mga explosives. So ito yung ngayong arraignment sa branch 12. Dito sa Maynila kasi, Bernard, mayroong maraming kaso itong si Teves. Mayroong sa branch 51. Ito yung sa Pamplona Massacre. Dito naman sa branch 12. At mayroon pang sa branch 15. At mayroon din dyan sa, alam natin, sa Quezon City, sa branch 77. Ito naman ay violation din sa illegal possession of firearms and explosives. So, antabayan natin, Bernard, sa ngayon dito kasi tayo sa labas at aabangan natin kung gaano ba katagal mangyayari ito kanyang unang arraignment dito sa mga kaso niyang kinakaharap na may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosives. So yan lang muna ang ating ma-share sa ating mga kasangbahay so far sa nagpapatuloy nga na arraignment ni dating Congressman Arnie Teves dito sa Manila Regional Trial Court. Balik kay Bernard. Maraming salamat, Dante Mento live mula sa Maynila. Bahagyang bumaba ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Mayo ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang bumagal sa 1.3% ang inflation rate noong Mayo, na mas mababa kumpara sa 1.4% na naitala noong Abril. Mababa rin ito kung ikukumpara sa 3.9% na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pangunahin sa mga nagambag ng pagbagal ng inflation rate ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang produktong petrolyo. Gayun din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services, pati na ang transportation services. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pa mga balita, maaari po kayong bumisita sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue. Ako si Bernard Dadis at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Magandang umaga.